Kilalanin natin ang mga babaeng minsay na link at nakarelasyon ng character actor na si Baron Geisler. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay Baron Geisler. Jody Santa Maria. Sina Jody Santa Maria at Baron ay co-stars sa Tabing Ilog na ipinalabas mula 1999 hanggang 2003. Ginampanan nila ang mga karakter na sina George at Fonzie. Kalaunan ay naging item sila pero panandalian lang ang relasyon na nagsimula noong 1999 at nagtapos noong 2000. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang break-up, nanatiling matalik na magkaibigan sina Baron at Jody. Noong 2016, nagkaroon ng maikling reunion sina Baron at Jody sa premiere ng pelikulang The Achy Breaky Hearts kung saan bida si Jody sa nasabing pelikula. Isang patunay na napanatiling matibay ang kanilang pagkakaibigan ay nang bumisita sa Pampanga si Jody para sa lamay ng yumaong ina ni Baron noong 2017. Ipinost pa ni Baron sa kanyang Instagram ang larawan nila ni Jody at pinasalamatan ito sa kanyang pagbisita. Sa isang panayam noong 2019, inamin ni Jody na itinatago pa rin niya ang mga regalong nakuha niya mula kay Baron noong magkasintahan pa sila. Ibinunyag niya na nasa kanya pa rin ang painting ni Baron na iniwan sa lumang bahay at ilang taon na nakararaan ay muli niyang nakita ito sa kanyang pagbisita. Dion Monsanto. Sa isang interview kay Baron noong 2008 para sa kanyang pelikulang Jay at Torotot, natanong sa kanya kung sino ang kanyang idinidate noong mga panahong yon. Inamin niya na nagdi-date sila ng Pinoy Big Brother Season 2 ex-housemate na si Dion Monsanto. Mismong ang co-star nilang si Maui Taylor ang nagpaliwanag na magkakilala na ang dalawa bago pa man magsimula ang shooting ng pelikula. Ikinuwento naman ng press kay Baron na textmate nila si Dion, kaya tag-text sila sa aktres upang kumpirmahin kung nagdi-date nga ba sila ni Baron. At ang tugon ni Dion sa text ay, "Sino po may sabi? Nagkikita po kami, we got out to eat, stuff like that. Nothing major." Ipinabasa ito kay Baron na napa-ouch nang biruin siya na idininay siya ni Dion. Nag-text back sila at sinabing si Baron nga raw mismo ang nagsabi. Ang sumunod na reply ni Dion sa kanila ay, "Sira talaga to si Baron. It's true naman po that we see each other. We're having a beautiful friendship. Yun lang po ang masasabi ko ngayon." Rachel Stephenson. Muli namang binuksan ni Baron ang kanyang puso para sa kanyang Filipino-Australian girlfriend na si Rachel Stephenson. Hindi man nila gaanong ibinahagi ang kanilang relasyon sa publiko, masaya namang ikinuwento ni Baron na siya na raw yata ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Noong 2009, ibinahagi ni Baron na nagpunta siya sa Australia para magbakasyon kasama si Rachel. Pumunta nga raw sila sa Blue Mountains at Sydney Opera sa Bondi Beach. Pagkatapos silang magbakasyon sa Australia, ay sabay din silang umuwi sa Pilipinas para dito naman daw magbakasyon si Rachel dahil sa Australia ito nakabase. Proud na proud namang ibinahagi ni Baron na pakiramdam niya na siya na raw ata ang pinakamaswerteng tao sa mundo dahil naging girlfriend niya si Rachel. Biro pa niya na hindi naman daw siya sobrang gwapo kung ikukumpara kay Rachel na para sa kanya ito na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sobrang bait pa nga raw nito. Ngunit gaya ng mga nakaraang relasyon ni Baron, ang pag-iibigan nila ni Rachel ay nauwi sa paghihiwalay. Ang hiwalayan ng dalawa ay hindi gaanong tinatalakay sa publiko at ang eksaktong dahilan ng kanilang paghihiwalay ay hindi malinaw na dinetalye ng alinmang partido. Gayunpaman, sa iba't ibang panayam, ipinahiwatig ni Baron ang mga hamon at komplikadong kinaharap nila, kabilang na kanyang personal struggles at issue sa substance abuse na kilalang kilala sa buong karera niya. Ang mga personal na problemang ito ay maaaring nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon na sa huli ay nagresulta sa kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng paghihiwalay, ipinahayag ni Baron ang pasasalamat para sa suporta at pangunawa na natanggap niya mula kay Rachel habang magkasama pa sila. Karen Ann Tolosa. Noong May 2019, isang dating kasintahan ni Baron ang nagsabi na biktima siya ng pang-aabuso ng aktor sa kanilang relasyon. Nagsimula ang lahat ng questioning ng isa pang netizen sa Twitter kung bakit nabigyan ng pagkakataon si Baron na lumabas sa action drama series Ang Probinsyano na may history naman siya ng pananakit ng mga babae. Pagkatapos ay sinagot ni Baron ang netizen na nagsabing hindi siya nananakit ng sinuman at ang mga kaso ng pananakit na kinasasangkutan niya ay puro alegasyon lamang. Isang nagngangalang Karen Ann Tolosa na nagsabing siya ay dating kasintahan ni Baron ay tumugon sa tweet ng aktor at sinabing nagsisinungaling ito tungkol sa hindi pananakit ng sinuman.
dahil naranasan niya mismo ang pisikal na pang-aabuso mula rito. Tweet ni Karen, "Are you sure? Or are you delusional? Or do you need me to remind you of reality? Stop lying to people. It's sick." Isinalaysay din ni Karen ang nangyari sa kanyang Facebook account habang nagpo-post ng sunod-sunod na mga larawan na nagpapakita ng mga pasa sa kanyang mukha at katawan na iginiit niyang dulot ng mga pambubugbog ni Baron. Caption niya, "1 year and 3 months ago, you almost killed me. I let you walk. Di kita pinakulong, di kita kinasuhan." Binigyan daw niya ng pagkakataon si Baron dahil magbabago na raw ito. Pero malinaw raw na walang natutunan si Baron sa kabila ng lahat. Sa isang panayam kay Karen, isiniwalat niya na nag-date sila ni Baron noong 2012. Nang matapos ang kanilang relasyon, ay naging magkaibigan silang muli noong 2018. Anya, tinulungan niya si Baron para maging matino. Nang tanungin kung ano ang nag-udyok sa kanya, sinabi ni Karen na ang rason ay ang tweet ng aktor na hindi ito nananakit. Dagdag niya, masyado nga raw pinapaniwala ni Baron ang mga tao na nagbago na ito. Kung tunay nga raw ang pagbabago ni Baron, sana naman ay huwag itong magsinungaling sa publiko at sabihing hindi ito nananakit kailanman. Jamie Evangelista. Si Jamie Evangelista ang iniharap ni Baron sa altar nang mapakasal sila noong September 12, 2019 sa isang civil wedding ceremony na ginanap sa Quezon City Hall. Sa isang panayam noon, inamin ni Baron na na-in-love siya kay Jamie nang una niya makita ito sa rehabilitation center kung saan siya ginagamot noon. Ibinunyag din ni Baron na medyo the moves ang ginagawa niya kay Jamie kahit nung nasa loob ba siya ng pasilidad. Nung na-meet niya si Jamie sa rehabilitation center, ay binibiro pa niya ito pero naisip niya na hindi pa pwede dahil nasa loob pa siya ng rehab. Napagdesisyonan niyang tapusin muna ang kanyang gamutan bago niya imbitahin si Jamie para sa isang date. Si Jamie ay isang psychologist at nagtatrabaho sa isang rehabilitation center bilang isang freelance psychotherapist. Napakapasensyosa raw at alam ni Jamie kung paano timplahin ang ugali ni Baron at yun ang nagustuhan niya rito. Dagdag pa ni Baron, masaya siya sa piling ni Jamie dahil maalaga ito at nung walang-wala raw siya ay sinuportahan siya ni Jamie. Si Jamie ay may 2 anak na sina Joaquin at Javi mula sa dating karelasyon. Sinabi ni Baron na hindi siya nagkaroon ng issue kay Jamie bilang single mom. Ibinahagi rin ni Baron na hindi sila nahirapang ipaliwanag sa mga anak ni Jamie ang tungkol sa kanilang relasyon, pagpapakasal at pagkakaroon ng sariling anak. Winelcome na mag-asawa ang panganay na anak nila na si Talita Kumi noong January 2020. Sa isang panayam kay Baron, nang tanungin siya kung ano ang reaksyon niya nang malaman niyang magiging ama na siya, sinabi niyang masaya siya, ngunit may halong kaba rin. Sinabi niya sa kanyang sarili na paninindigan niya ito at wala siyang naramdamang kahit anong negatibong damdamin nang malaman niya ang balita. Janelle T. Noong 2022, naugnay ang pangalan ni Baron sa kanyang leading lady sa pelikulang Pusoy na si former Miss Philippines Earth Janelle T. Ito ay dahil sa isang buradong Facebook post ng asawa ni Baron na si Jamie. Sa post, ibinunyag niya na inimbitihan di umano ng isang Viva actress si Baron para sa isang inuman at nagpabook pa raw ito ng sasakyan para sa aktor para lang makapunta ito sa kanyang lugar at makipag-inuman. Galit na galit si Jamie sa kanyang post dahil ang ganoong gawain daw ay hindi karapat-dapat gawin sa isang pamilyadong lalaki gaya ni Baron. Bukod dito, alam naman ng lahat na may drinking problem si Baron at ang pag-imbita sa kanya sa paggawa ng mga bagay na ito ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Sa comment section, may nag-drop ng pangalang Janelle at kinuha na ito ng iba bilang pahiwatig tungkol sa other woman. Samantala, kasunod na kanyang mga rants na pagtanto ni Jamie na ang mga bagay ay lumampas sa proporsyon. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi masyadong classy para sa kanya ang maglabas ng saloobin sa social media. Nagawa nga raw niya yon dahil nadismaya siya ng hindi makatanggap ng tugon mula sa kabilang partido. Nang tanungin siya tungkol dito, ipanaliwanag ni Baron na siguro raw ay wala siyang pang-book ng sasakyan at hindi siya makapasok sa bahay. Kaya si Janelle na nga lang daw ang nag-book para sa kanya at para makahanap siya ng ibang lugar na matutuluyan. Nadia Montenegro. Matapos ibunyag ni Baron sa isang panayam na may anak siya sa isang aktres, na-trigger ang mga chismis na siya ang ama ng bunsong anak ng aktres na si Nadia Montenegro. Si Sofia, ang 17-year-old daughter ni Nadia, ang pangunahing usapin ngayon matapos ang panayam ni Julius Babaw kay Nadia noong June 25, 2024. Bagamat hindi diretsahang binanggit ni Nadia ang pangalan ni Baron, nagbigay siya ng mga pahiwatig na si Baron nga ang biological father ng kanyang bunsong anak na babae.
Isinilang si Sofia noong August 2006. Ayon sa ulat, 24 years old si Baron na maging ama siya at 34 naman si Nadia na ipagbuntis niya ang kanyang bunsong anak. Ramdam sa mga binitawang salita ni Nadia ang sama ng loob nito laban kay Baron. Anya, isang beses pa lamang nagkita ang mag-ama tapos bigla lang daw inanunsyo ito ng aktor. Kaya naman, napatanong na lang si Nadia kung ano ba talaga ang intensyon nito. Ang magkaroon ba raw ng ugnayan sa anak? Gusto lang ba nito ng views o gusto mo pag-usapan at mag-promote? Hiling niya na sana ilagay raw nito sa tama kung ano ang intensyon nito. Tinanong naman ni Julius si Nadia kung gusto ba ni Sofia ng komunikasyon o relasyon sa kanyang biological father, na sinagot naman ni Nadia ng hindi. Sa panayam kay Baron noong March 2024, hindi rin siya nagbanggit ng mga pangalan, pero pinuri niya ang mga nag-aruga at nagpalaki sa kanyang estranged daughter. Anya, pinalaki nga raw ang kanyang anak ng mama at papa nito. Isang araw itong bright kid at hindi nagmana sa kanya. Masaya rin daw si Baron na lumaki ang anak nang hindi naranasan ang kabulastugan at kapangitan ng ugali niya. Pinahayag din ni Baron ang kanyang kalungkutan dahil hindi niya nagawang yakapin, makipaglaro at makita ang paglaki nito. Pero naniniwala siya na lahat naman ng bagay na nangyayari ay may dahilan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!